Yan, so good day sa'yo. I know na na-curious ka sa video ko, kaya ka napahaw. And eto na nga, no? So bago ko i-detailed sa'yo, ipaliwanag sa'yo yung negosyo, gusto ko na malaman mo kung ano yung status mo now financially. So bago tayo pumunta sa negosyo at mag-level up, and of course, madagdagan yung income mo. So yun, eto, gusto kong makita mo. Kilala mo ba sila? Yeah, kumbaga, trending ngayon sa social media, no? Lalo na itong newly wed couple, 'di ba? Na sina Zinaib tsaka si Ray Parks. So baka naka-follow ka, no? So sobrang nag-trending yung kasal nila, 'di ba? Even until now, no? And of course, hindi lang 'yan, the lovely couple, no? Marian and Ding Dong, 'di ba? So kilalang kilala, so sikat na sikat, and kilalang kilala mo din. But no, since kilala mo sila, ang tanong, alam mo bang sagutin ang mga tanong na ito? So, number one, how much is the annual interest rate ng BDO? And how much is the percentage of the inflation rate last year, 2024? So, and last but not the least, savings, is it good or bad? O, di ba? So, pagdating sa social media, alam mo, kilala mo, but when it comes to finances, no, may mga sagot ka ba na mahalaga sa part mo? Kasi baka meron kang pera naka imbak sa bank, naka-save, 'di ba? Or magkano ba yung interest rate? Baka kulang, no? Baka kulang yung interest niya sa inflation. Bumaba yung value ng pera mo na naka-save. Kaya ang tanong, is it savings good or bad? So, alam ko kung may sagot ka, sa'yo na yan. But bago mo talaga malaman yung tamang sagot, no, alamin mo muna natin, no, pag ikaw ay nag-save sa bank, magkano ba ang interest na makukuha mo? Ito yung, kumbaga, general average, no, pag nag-save ka. If you are saving less than 10,000, 0.500% lang, less than 1%. Aabot siya ng 1% and above kung umaabot din ng 1 million to up yung savings mo sa bank. So ibig sabihin, kahit pala gaano kalaki yung savings mo sa bank, nasa mga 1.125% lang ang kayang itaas. So ang tanong, no, how much is the inflation rate? No, based on statistic, no, ito talaga record talaga to sa Philippines alone. So umaabot ng 3.21%. Ano ibig sabihin yan? Yan yung kumbaga value na, no, na bumaba yung value ng pera mo with that kind of percentage. So ibig sabihin, no, that's the summary of the last 5 years, no. So last 2023 to 2022 yung pinaka mataas so far, 5 something. So ibig sabihin, no, yung savings mo sa bank, konti lang yung tinaas. And yung inflation rate, no, yung mga bilihin, no, ang taas ng increase niya. And bumaba yung value kasi ang taas ng increase ng mga bilihin. Yung inflation rate ang taas. So nalugi ka ng mga around 2 to 3% or more. So ibig sabihin, para sa akin, and based on statistic, facts, di ba? So hindi siya magandang mag-save lang. Kasi kung nag-save ka ng 1 milyon, after 1 year, 2 years, ang liit ng 1 milyon mo. Tama? Yung 1 milyon, 10 years ago, 20 years ago, ang laki ng value. But right now, sobrang liit na lang. Because of inflation rate, nagmamahalan lahat. So, ibig sabihin, kung may savings ka, it's better to invest something that will generate income. So, eto, pag-usapan natin, 4 types of people in our financial system. So, baka, no, saan ka dito na belong? So, sa first, no, quadrant is employment. Sa left quadrant yan, self-employed and business and investment. So, ibig sabihin, no, by Robert Kiyosaki, pag big time business, at least meron kang maraming empleyado na umaabot na mga siguro more than 500. And investment, malaki talaga yung kumbaga pera na lang yung tumatakbo at nagbibigay sa iyo ng income. So ngayon, siguro majority kasi as employed, tama? Kaya nga 95% ng mga tao ngayon nasa left side, either employed or mostly self-employed. So kaya no, yung business investors, so nasa mga 5% lang sila. Kaya yung 95% ng mga tao, no, kagaya natin, siguro ikaw rin, 'di ba?
So, yung hinahatian na income is only 5%. Kaya yung malaking income talaga nasa mga malalaking negosyo, investors. Kasi only 5% lang ang nandun. Tapos, no, 95% yung income na hinahati nila. Kaya napakalaki ng income. Okay lang yan kung nasa employment ka pa ngayon or even self-employed ka. So, kasi nakita mo na yung opportunity na ipapakita ko sa'yo, ibig sabihin, kumbaga, kaya mo na mag-shift into business. But before that, pag-usapan mo natin yung employment. So, tinatawag siya na law of singleness. So, you are required every day to work. No work, no pay. Tama? So, pag nagkasakit ka, limited lang yung sick leave mo. Pag wala na, no pay na. And of course, no, mostly contractual base. Kung regular ka, napopromote ka, good for you. So, stable naman, no, kasi may mga fixed na income, pero yun na nga, no, limited lang yung income kung ano yung offer sa trabaho na meron ka. And you have to work every day for you to earn. Tama? And if you don't work, you won't have income. Tama, no? Pag hindi ka nagtrabaho ng 1 linggo, 2 buwan, so wala kang sahod. Even nga nag-leave ka, limited lang yung paid na leave. Minsan hindi pa ina-approve. Tama? So yeah, that's love singleness. Kung nandiyan ka, okay lang yan. If you are a employed nor self-employment, still part pa rin siya ng love singleness. Bakit? Kasi ikaw pa rin, no, your power of I, no, you are required every day. And sino ba tong mga self-employed? Ito yung mga professionals like doctors, lawyers, di ba? High-paying jobs or even yung may small business, no? Minsan may mga doktor may sariling clinic, di ba? So lawyers may sariling law firm. So pag hindi sila nag-duty, walang income. Pag may small business ka, may sari-sari store, pag hindi ka nagbukas, wala kang income. So ibig sabihin, it requires yourself, no, para ka kumita. No work, no pay pa rin. You have to work every day for you to earn pa rin. Because if you don't work, you won't have income. Tama? At least may idea ka. And eto naman, pag-usapan natin, the law of leverage. Ang pagpaparami. Dito, minsan pag nakapag-leverage ka na, kahit no, hindi ka magtrabaho, may income pa rin. Paano? Sino yung mga nakakagawa? Eto, kilala mo ba to? Lusyutan. Tama? Napaka kilalang kilala kasi siya yung may-ari ng Fortune Tobacco, Foremost Farm, Asia Brewery, Eaton Group of Companies, Philippine National Bank, no? Philippine Airlines, Logistic, University of the East, Mall of China and Hawaii, Allied Bank Corporation, Tanduay Distillery. Grabe. Ang dami niyang negosyo. Kaya nga, hindi naman siya yung nagpalabas ng capital sa lahat. Kasi yung iba nag-invest. He is using other people's money. So, nangutang sa bank para makapagbukas ng negosyo. Ganun ang negosyante. And ito mas maganda. Kasi, Lusyutan, he is using other people's time. So, ang dami niyang empleyado. So, umabot ng, let's say, 40,000 plus. So, na magtatrabaho sa kanya 8 hours a day. Ibig sabihin, si Lusyutan, meron siyang 320,000 hours a day na siya lang mag-isa. So, ibig sabihin, ang dami niyang nagtatrabaho sa kanya. So, pag ikaw, law of singleness ka, employed ka or self-employed, mostly you work only 8 hours a day. Tama? 5 days in a week, 50 weeks for a year, and of course, in 40 years, di ba? So, you will only have 80,000 hours. So, of course, kasi ikaw lang mag-isa eh. Limited lang yung oras mo. Hindi naman pwedeng 24 hours ka mag-work kasi kailangan mo matulog, kumain, magpahinga, maligo, mag-relax. Tama? So, you have to work every day for you to earn. So, yun. And of course, i-compare naman natin. Sa law of leverage, example kay Lusyutan, so, ang 2 hours niya, yung 80,000 hours mo in 40 years, 2 hours lang niya because nakapag-leverage siya ng oras sa maraming tao. So, ang tawag doon, working smart. Now, sa law of singleness, no leverage, no work, no pay. Ibig sabihin, 80,000 hours mo for 40 years kasi ikaw lang mag-isa. Ang tawag doon, working hard. Minsan, kahit gano'n mo kasipag sa trabaho, hindi mo pa rin kayang tapusin yan. Minsan, tumanda ka na, ikaw na yung tatapusin ng trabaho mo kasi, kumbaga,
of course, no, we have our body na merong limitation. So, yun yung kaibahan. And the law of leverage, so meron siyang 320,000 hours a day kasi nakapag-leverage siya. Sabihin na lang natin 10 pesos per hour. So, si Lucio Tan, kaya palang kumita ng 3.2 million in one day. So, yung 9.6 million, 3 days lang. Kaya nga, working smart. Sa law of singleness naman, no work, no pay. So you have to work for 40 years, tama? No, and it's 80 hours, so 120 pesos per hour yung bayad mostly ha. Ito naman is kumbaga example lang, pwede namang mataas. Pero ito yung majority. So, yung 9.6 million mo, example lang, if you are earning 120 per hour or let's say savings, di ba? So, that's 40 years. Kung savings lang, paano kung gumagastos ka? So, ibig sabihin, see the difference? Pag hindi ka nakapag-leverage, ang haba ng taon, ng konti lang ng income. So, eto naman, this is the financial statement of the poor. Para may idea ka lang din. So, you work, no? May dalawang klase ng income, tinatawag na passive and active income. So, pag ikaw lang mag-isa, you're working abroad, no, professional ka, nasa Pilipinas ka, maganda trabaho, pero ikaw lang mag-isa. Alam mo, mostly, kahit lumalaki yung sahod, no, sabi nga, 20,000 yung sahod ko, 30,000. Nung nag-50K na, ubos pa rin. Bakit? Kasi umaangat pa rin yung lifestyle. Kumukuha ng sasakyan, bahay, kaya wala pa rin sobra. Minsan may utang pa. Tama? Kahit pa lumaki yung income, mostly, mas malaki pa rin yung expenses. And walang nabibili na asset. Hindi nakakapag-invest sa mga real estate or any corporation or even MLM or networking company. So they focus on just having big income, ma-promote, lumaki sahod, lumaki income, but not on building asset. So you are one step closer to being broke. So ibig sabihin, yan yung financial statement of the poor. So ngayon naman, bago natin puntahan yung financial statement of the rich, di ba? So, ito yung tinatawag na the rat race cycle. So, ibig sabihin, you are working hard, may income ka, di ba? Nagbabayad ka ng bills, lifestyle, di ba? So, walang savings. Minsan, may loan, may credit cards pa. Kaya, trabaho na naman, magsipag para ma-promote, overnight, di ba? Overtime. So, ibig sabihin, ganun pa rin, cycle lang. So, financial statement of the rich, ito yun. Kaya ito yung dapat nating matutunan. Ito yung dapat nating malaman kung ano yung ginagawa nila and paano natin pwedeng gawin. So, ibig sabihin, they have multiple income. Yun yung focus ng mga mayayaman. Kaya nga, ang daming mga negosyo, di ba? So, pero one at a time. Dapat, sabi nga, dapat, you have many basket of income. So, yun yung tinatawag na multiple asset. Bumibili sila ng asset, di ba? So, yung expense nung hindi ganun kalaki, maliit. Dapat mas malaki yung income. And yung mga liabilities, next na yun, dapat asset talagang focus bilhin. So, they focus on building asset, not on just having big income. Meaning, ang focus is magkaroon ng additional income, dagdag income, dagdag income. Yun yung focus ng mga mayayaman. Invest on money generating leverage asset. So yun yung gagawin natin. Yun yung focus natin. Example lang, kung mag-traditional business ka rin. Ito, example lang naman sa akin, Tempura, sari-sari store, small franchise, internet shop, or water refilling station, or even Jollibee. Iba-ibang negosyo, traditional. Magne-negosyo pala ako para makapag-leverage. Ang tanong, sa mga negosyong binanggit ko, saan dyan yung leverage? Na may system, na can work kahit wala ka, ando na, andali na lahat. Of course, it's Jollibee. Ang tanong, meron ka bang 50 million? Tama? So, lahat ng mga traditional, hindi rin madali kasi magsisimula ka, gagawa ka ng system, lahat-lahat, ikaw pa rin lahat. Only Jollibee right now, sa pinakita kong example, ang may leverage. Ngayon, ang tanong, magkano meron ka ngayon? Baka nga utang. Okay lang yan. Kasi nagsimula din ako sa ganyan. Pero, nung nalaman ko yung financial statement ng mga mayayaman, focus pala sila
sa asset. Ibig sabihin, yung kayang magbigay ng dagdag income. Tama? Kasi ilang years ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo, kung ganun lang, walang bago, wala talagang bagong mangyari. So dapat mag-focus ka paano ka kumita ng dagdag. And sabi ni Jim Rohn, network marketing is the big wave of the future. It's taking the place of franchising, which now requires too much capital for the average person. Grabe English, no? So ibig sabihin, no, iba talaga kasi ang networking or online business, it does not require high capital. Maliit lang, kaya mo nang simulan. Tama? Sabi rin ni Anthony Robbins, what's beautiful about network marketing is that you've got all the benefits of an owner, but you don't have to worry about the supply chain. You don't have to worry about the accounting, especially in the world of we are today. So there are really some great companies out there, no, na pwede mong subukan. Tama? Kasi hindi ka na mag-iisip ng paano ka magsisimula sa mga legalities, opisina, 'di ba? Lahat. So dapat sa network marketing, pag nag-join ka, ando na, sisimulan mo na lang. Palalakasin mo na lang yung network mo. And of course, Robert Kiyosaki said, if I had to do it all over again, rather than build an old type of business, I would have to start building a network marketing business. Siya na mismo nagsabi. Bakit? Kasi inabot siya ng more than 30 years to build a traditional business na very successful. But he found out in network marketing, mahaba na yung 3 to 5 years. Traditional pa yun. Right now, it's online. 1 to 2 years lang, kaya mo nang kumita at gumaling. Ganun kabilis. And speaking of network marketing, no, kurso na rin siya sa Lasal. And many schools na rin. So, ganun, no? And of course, no, if you check on statistic, di ba? Kung titingnan mo, network marketing is a big money. No, NFL, 9.5 billion, music industry, 15 billion, video gaming, 76 billion, movie industry, 88 billion, no, natural food industry, wellness, no, swak pa rin sa networking, 90 billion, network marketing is 178 million. So, ibig sabihin, yun yung market natin. Kaya maraming yumayaman sa networking. Diba? May mga nakakotse, nakakapag-travel, nakakapag-invest, diba? Ang dami. Ganun ang opportunity sa networking. So, eto naman yung current last year. So, umabot na pala ng 224 billion. And sa natural food industry, kasama na rin yung retail, tsaka wellness, so swak pa rin sa atin, nasa mga 300 to 400 billion. Ibig sabihin, nasa mga 600 billion. Yun yung potential ng isang networking. Kaya maraming yumayaman talaga. And eto na lang, prediction na the next 5 years, 2030, networking alone aabot ng 223 billion. Hindi pa kasama yung wellness products, retail. So aabot talaga ng more than 500 billion yung opportunity when it comes to network marketing. Kaya nga, nung nakita mo yung video, bakit maraming nababago yung buhay o sa mga ganitong opportunity, napakaswerte mo. Kasi pwede mong sabayan. And sa next video na ipapakita ko sa iyo, short lang din, dun mo maiintindihan kung gaano kaganda ng isang company na meron kami. Tinatawag na Infinite. Next naman, no? So, pakinggan mo yung next video ko. Very short lang yon para masimulan mo kung paano ka magka-leverage when it comes to time, money, people, di ba? Na mayroon kang magandang negosyo na pwede mong simulan online. Kahit nasaan ka, nasa abroad ka, or you are a traditional business, or you're working here lang sa Pinas, pwede mong gawin. Kaya excited ako malaman mo yon, no? Isi-send ko ulit sa'yo yung next video, or panoorin mo yung next video about the business na meron kami. Na pwede ka makasabay, mag-guide kita, and eto na yon. Kaya panoorin mo.